morning po, Sir Ted. Magandang umaga po, Okay, sir. At apo. sa mga kasamahan niyo po, sir. Yes, yes sir. Kayo ho ay bago lang dyan sa Region 8, sir? Hindi po. 2022 po ako nag-reassign uli dito. Opo. So, hindi kayo nakasama doon sa kontrobersya nitong mga balasahan sa DPWH directors po, Direktor? Sa awalan Diyos po na hindi po, sir. Ted. Okay, sige. Retain po tayo, sir. Opo, nakasurvive kayo, ika nga, Direktor. Salamat po naman kung ganon. Alright. Maraming salamat po, sir. Opo, kayo ho ay taga Region 8. Hello, sir, Ted. Kayo po ay taga Region 8. Sir, Hmm. sorry. Opo. Ano po yung... Taga Region 8 po kayo. Hindi po. Taga Region 7 po ako. Okay. Sige po. Are you familiar dito po sa sitwasyon diyan sa barangay, sa isang barangay sa Bontoc, Southern Leyte? Yung pong mga tumatawid na mga bata po habang rumaragasa ang mataas na, habang rumaragasa po ang ilog diyan po sa naturang barangay? Actually po, tinawagan ko po nung sinend sa akin na aking PIO yung video. Tinawagan ko kagad yung ating district engineer at sabi niya sa province po yan, nung last year pa po yan, ni-request nga ng naghingi po sila ng assistant at isinama po natin, Sir Ted. Isinama po natin sa ating regional budget proposal, although hindi sa atin yan, pero dahil sa request ng province ni Gov. Mian Mercado, ay sinama po sa ating regional budget proposal ng DPWH for funding under the 2027 na po. Kasi tapos na po yung ating 2026, sir. 2027 na po na proposed budget. Proposed budget po. Okay. Naisama na po natin. Yes po, sir. Okay, so kasi po ito ay nasira last year pa, no? Nasira last year po. Apo, Yes po. apo. Yeah po. Naipaabot na namin ito kay Secretary Vince Dizon last year pa. Alright. Usually ho kasi, di ba nga ang ideal mode ay yung Regional Development Council, RDC, ang siya dapat nga sana na katuwang sa pagbubuo ng proyekto sa bawat probinsya, bawat region na ilalagay po naman doon sa budget ng DPWH, di po ba? Tama po, sir. Okay. Kaya nga po, Sir Ted, kaya nga po, sir, isinama ng ating DPWH, which is also endorsed by the Regional Development Council, doon sa ating regional budget proposal for 2027 na po. Kasi yung ating 2026 po ay yung budget natin 2026, nung mangyari itong kasira ng bridge, ay tapos na po yung ating for 2026 Ngayon, ating ginagawa under itong taon na to, as early as January, ay gumagawa na rin po tayo para sa susunod na taon na ma-include sa ito po, sir. I know, right? Ano po, na yung pagbubuo ng budget for this year dapat ginawa last year. Pero last year pa. we know. Yan po ang standard. Pero kapag ganito, last year pa po ito, although dito po may papel din dapat yung gobernador at yung congressman dyan, itong si Congressman Mercado sa Southern Leyte. Hindi ba, kapag ganyan ba na nakikita mo yung mga bata at mga guro tumatawid sa ilog, as in, hintay muna kayo next year? Wala ba ditong konsiderasyon man lang sa prioridad at maaaring maisingit man lamang sa dami siguro ng mga cat's eye ninyo dyan o mga anumang pong mga gagawin po ninyo ng mga street lighting na naman ng mga proyekto? Yes po, Sir Ted. Yun ang gagawin natin ngayon. Actually, yung ating district engineer, pinapunta ko doon sa site at makipag-coordinate sa provincial government kung anong maitutulong natin na immediate kahit man lang while waiting for yung malaking pondo na para talaga sa total replacement ng bridge, anong magagawa natin para man lang kahit makatawid yung mga bata safely doon sa ilog na yon. Opo. Ano bang tulay ang nasira dito? Ano ang tulay na iyan? Dati ba yung steel bridge ba yan?
nakakadaan ba dati dyan ang mga sasakyan? Ano ba itong tulay na nasira? Concrete bridge po, Sir Ted, ang nandito sa concrete bridge. Pinaalam ko po ngayon dahil it's under the provincial government po. Ngayon, nandoon yung ating kukunin lahat yung detalye ng bridge at kung ano magagawa natin na makatulong tayo. Okay, sige po. So dito po, kapag ho ba ganyan na buo na yung budget ng 2026, wala nang pwedeng paghugutan na emergency budget o anuman pong quick response budget ang Region 8 DPWH para makapagpatayo man lamang po ng hanging bridge for pedestrian? Sir Ted, meron po, hindi po under the control po ng region, but mayroon tayo sa ating departamento, meron po tayong tinatawag na quick response fund. Okay. Under the discretion of our Honorable Secretary. And then meron din po tayo sa OCD, Office of the Civil Defense, na tinatawag na National Disaster Risk Reduction Management Fund, NDRRMC, Council na fund. So, pwede na pong, doon, depende na po kasi yun, kasi hasta dami-dami nating calamity po, sir. Opo. Sila pong nakakaalam kung may natira pa ba doon sa, may balance pa ba doon sa pundo nila or ano. Opo. Maganda po, kapag-coordinate din po ako sa province kung sulat na sila, nakipag-coordinate na sila sa OCD and even sa departamento natin, at naging tugon po, sir. Oo nga, tama. Ito nga yung bagong budget natin. Mayroong calamity, may emergency fund under OCD na anyway. Nag-report ba yung inyo diyang district engineer? Ilang linear meters yan, sir? Nasa 60 meters yung kanyang main span, Sir Ted. Opo. O sige. So, pwede ba kaming maglambing sa inyo, Direktor, kung pwede lang, sana? Sure, sir. Sure, sir. Opo. Yes. Palihog lang, Direktor. Pwede bang paki-message lang si Secretary Vince Dizon? Okay, Yes po, sir. and then about the situation and send him the video at sabihan lang siya na, sir, baka pwedeng baratuhan nyo naman tong lugar na ito ng quick response fund ninyo kasi baka may madisgrasya ditong bata o guro o sino man po na tumatawid. Baka lang ho makatawag sa kanyang pansin kung nanggagaling na po sa inyo ang mensahe po, Direktor. Yes po, Sir Ted. Actually, siya po mismo nag-instruct dito sa atin na tulungan at i-assess kung anong maaring tulong at handa pong tumulong ang DPWH. Yes po, Sir Ted. Talagang siya ha. Tumawag kami kanina sa inyo. Sabi niyo wala kang kinalaman dyan eh. Kuwan po, Okay. yung kuwan po, ang ibig sabihin po siguro noon ay sa province po, kaya hindi masyadong namin yung detalye ng tulay po, Sir Ted. But then we are willing to help po, Sir Ted. Yan palagi ang utos sa amin ni Secretary, even yung mga hanging bridge ng LGUs ay pinapatulungan po niya. Opo, yes sir. Alam niya na po ito November pa eh. Nagpadala nga kami sa kanya ng video na panood niya ito November pa. Baka lang ho nakaligtaan kasi nga busy po si Secretary. O sige, so dyan ho ba sa distritong yan, marami ba silang cat's eye dyan? Marami ba silang mga chevron, mga street lights sa mga project? Ano bang balita nyo dyan sa district na yan? In general po sa ating region po hindi po tayo masyado certain. In fact, hindi tayo nangunguna sa allocation ng General Appropriations Act. Yung mga malalaking budget po ay nasa 1/3 lang po yung ating budget kung ikumpara mo sa ibang region po na malalaki po, Sir Ted. So, hindi masyado tayo dito po, Sir Ted. Oo. Yung mga, di ba, yung allocation nyo sa road users tax, gano'ng kalaki? Yung mga ginagamit nyo para doon sa mga road signage. Yan. Ito hong mga paglalagay ng rumble strip sa kalsada. Alam mo yun, pampagising. yung mga cat's eye. Meron, gano'ng kalaki inyong alokasyon dyan sa region? Kuwan po, Sir Ted, yung sa ating sa along Malika din pero mga 2 plus billion. Yes.
Buong region po yon. Yes, sir. Opo. But then, Sir Ted, yun ang ano natin, kapag national road po, hindi po basta-basta natin pong mailipat sa provincial road o local road po, sir. Kasi violation po, juggling of funds po, sir. Yes, Kasi. opo. We know. I mean, definitely hindi mo pa pwedeng ilagay yan sa provincial sa provincial road, no? Hindi mo pa pwede yan gamitin National sa ilang pang mga kalsada kasi nga national road yan. Ang akin lang tinutukoy nga dito, yung laki ng appropriations para nga sa binanggit ko mga uri ng proyekto, pero nakaligtaan nung RDC na isama itong importanteng hanging bridge, November pa nangyari ito, pwede mo naman itong isingit para sa 2026 budget deliberation. 6 months na deliberate yan sa Kongreso. Sir Ted, sorry, actually, talaga pong isinama ng RDC po, sir. Kasi nagsama po sa regional budget proposal ng Region 8. Kaya lang, nung ma-approve yung GA, hindi po siya naisama, Sir Ted. So, beyond na po yung sa natin dito sa control with the regional level. We know. That's beyond your control, engineer. Hindi ho namin kayo dyan sinisisi. It's beyond your control. You are only the implementing person dito sa mga proyekto ng inyong mga kagalang-galang na mga kongresista sa Region 8. Salamat po, Director. Abangan po namin po ang aksyon ng DPWH sa problemang ito. Thank you po. Maraming salamat po. Pagka mayroon kaming dito yung coordination namin sa LGU, we will give you an update, Sir Ted. We'll give you a report, Sir Ted. Dagang salamat, sir. Mabuhay ka. Thank you. Salamat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!